Narinig na ba ninyo ang Isla Verde? Isa itong isla malapit sa Batangas at Mindoro. Narito muli ang inyong Kuya Obet na maglalahad sa inyo ng kwento mula sa ang mga makabagong alamat. Tutunghayan natin sa episode ngayon ang pagsasamahan at pagmamahal ng isang pamilya. Ibabahagi ko sa inyo ang pinagmulan ng Isla Verde. Tandaan na ito ay babahagi ko sa pamamagitan ng alamat, isang literary art nating mga Pilipino, mula sa imahinasyon gamit ang sariling wika. Tara na, makinig! Ang proyektong ito ay hatid sa atin ng National Commission for Culture and the Arts sa pangunguna ni Ginoong Rod Charlie de los Reyes. Alamat ng Isla Verde. Kilalang probinsya ng Batangas sa ganda ng mga katawang dagat sa paligid nito. Ngunit ang isa sa pinakakilalang lugar dito ay ang magandang isla na malapit sa Mindoro, na kadalasang pinupuntahan ng mga turista na mahilig lumangoy at makakita ng malinis na dagat na puno ng yamang tubig. Madaming kwentong bumabalot sa pinagmulan ng Isla Verde. At narito ang isa sa mga kwento. Nung unang panahon, may isang pamilya sa pangpang ng lungsod ng Batangas na may tatlong magagandang dilag, si Lila, Asul at Berde. Sila'y namumuhay ng payak at masaya. Ngunit nais ng magkakapatid na magpasalamat sa lahat ng ginawa at binigay ng kanilang mga magulang upang sila ay makapag-aral, makakain sa araw-araw at magkaroon ng mga pangangailangan nila sa tamang panahon. Naging porsigido ang lahat na mag-isip ng malalim kung paano nila masusuklian ang kabaitan at pagmamahal ng kanilang mga magulang. Naisip ni Lila at Asul na ang tanging paraan para magpasalamat sa mga magulang ay magtrabaho at bumili ng lupa sa Maynila na gawain ng karamihan noong panahon nila. Ang Maynila ang puntahan ng lahat at ang tanging basihan ng yaman at tagumpay ay ang pakikipagsapalaran sa lungsod. Dahil dito, nagpumilit na lumuwas sina Lila at Asul kahit ayaw silang payagan ng mga magulang upang hindi sila maghiwa-hiwalay na pamilya. Samantala si Berde, ang bunso ng pamilya, ay may agam-agam kung tama ba ang desisyon ng dalawang kapatid. Dahil para sa kanya, mas mahalaga na buo ang kanilang pamilya at mas mabuting mag-isip ng paraan para pasalamatan ang mga magulang na hindi kakailanganing lumisan ng mahal nilang lungsod. Dumating ang panahon na nakapagdesisyon na sina Lila at Asul na lumuwas. Lubhang nalungkot ang mga magulang ng magkakapatid at si Berde ay naiwan dahil mag-iging may maiiwan sa mga magulang habang walang dalawa. Naging sobrang malungkot si Berde. Dumaan ang panahon, madaming padala mula sa Maynila ang dumadating sa pamilya nila galing sa mga pinaghirapan ni Lila at Asul. Natutuwa ang mga magulang at si Berde tuwing nagbubukas ng mga padala na nakalagay sa kahon. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto, hihinga ng malalim si Berde at may isip na sana hindi na kailangang umalis ni Lila at Asul sa lungsod ng Batangas para maibigay ang buhay na nasa isip nila ay gusto ng mga magulang nila. Lumipas pa ang mga panahon at nagkapamilya na ng kanila sina Lila at Asul sa Maynila. Yumao na ang mga magulang ng magkakapatid. Naramdaman nila ang saya at pasasalamat ng magkakapatid. Si Berde ay mag-isa na lang sa bagong bahay nila sa Batangas. Isang araw, hindi makita si Berde sa bahay nila ng mga kapitbahay nila. Sa kaba at takot kung ano nang nangyari sa kapatid, umuwi galing Maynila sina Lila at Asul. Hindi din nila mawari kung nasaan si Berde. Tumigil sila ng ilang araw sa bahay nila. Isang araw, lumabas sila sa dalampasigan
nag-aabang kung kailan babalik si Berde. May mga mangingisda na nagkakagulo sa naggaling sa dagat. Nabalitaan nila na may isang isla na natagpuan na puno ng yamang dagat. Nasabi din ng mga mangingisda na dahil sa bagong isla, maaari na sigurong yumaman ang mga naninirahan sa lugar nila. Napaisip ang magkakapatid at naisip ng mga tao na baka ito ang dahilan ng pagkawala ni Berde. Napaisip sila na mahal sila ni Berde at gusto nilang pabalikin sa lungsod at hindi na lumayo pa kung saan. Dahil sa pagkawala ni Berde, isang islang lumitaw. Simula noon tinawag ang isla na Isla Verde, isang simbolo ng berde na ang nagtuturo na hindi kailangang umalis para mabigyan ng yaman at saya ang isang pamilya. Nang hindi na talagang natagpuan si Berde, lumipat sina Lila at Azul sa Batangas at isang beses isang linggo pumupunta sila sa Isla Verde at magsasaya upang sa bawat linggo maramdaman nilang magkakasama silang magkakapatid. Wakas. At dyan nagtatapos ang kwento natin sa episode na ito. At para sa mas marami pang mga makabagong alamat at kwento, maaari nyo kaming sundan sa iba't ibang mga social media platforms gaya ng Facebook, YouTube, at Spotify. Maaari rin kayo magpadala ng mensahe sa mga makabagong alamat at gmail.com. Muli, ako ang inyong Kuya Obet, nagpapasalamat.